inyo ngayong hapon. So, sana po ay tulungan tayo ng Panginoon. Una ako magsalita, kayo makaunawa. Sige, let us pray. Our Heavenly Father, we come to you, Lord. We are confident that you are with us and that you receive all our praises, all our thanksgiving, Panginoon. Narinig niyo po ang mga awitan, mga panalangin, Panginoon. Nakita ninyo ang kagalakan, gayon din ang mga luha, Panginoon, ng inyong mga anak. You also saw, Lord, how we want to offer ourselves to you, our whole life to you, Lord. And yet we confess that we are inadequate, Panginoon. Kulang kami, hindi kami sapat. Kayo lang ang nagpapaging sapat sa amin. Kayo lang ang dahilan kung bakit kami ay buhay, nakakakilos, Panginoon. May katinuan sa aming mga isip, may pag-asa sa aming mga puso. Nagpapatuloy na nagmamahal, Panginoon. Nagpapatawad sapagkat kayo ang unang nagmahal at nagpatawad sa amin. At ngayong hapon, Panginoon, nadalangin ko po na gamitin niyo po ang aming ginawang pagmumuni, pag-aaral, para mapaglingkuran ng inyong mga anak sa hapon na ito. Bless, O Lord, this congregation, and bless even, Lord, the speaker, Lord, that you will use this afternoon. I-bless niyo po ang aming pag-aaral. Kayo ang magbukas ng aming isip, humipo sa aming puso, magbigay sa amin ng understanding. All of this, O Lord, we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so this year, ang ating agenda, ang ating tema ay to live, to have a harmonious, faith-filled family symphony. Tama? Remember na, yan ang kinukultivate sa atin ng ating pastor sa mga series of messages na pinag-aralan natin. Today, to further that agenda, para mas mapaglalim, mapagyaman ang pag-cultivate, paglilinang ng ating buhay bilang isang harmonious, faith-filled family symphony, i-discuss ko sa inyo ngayong hapon ang tungkol sa stewardship. Bakit stewardship? Ano ang connection nito sa ating buhay pamilya? No? Na harmonious, na faith-filled. No? Let me read to you. Let me start by reading from the Bible. Ang verse ay 1 Timothy chapter 5 po ito. Ito ay sulat ni first letter ni St. Paul kay Timothy, yung kanyang tinuturuan, protege niya, apprentice baga. Ito ay tungkol sa pagtugon. Ang title po nito, Mga Pananagutan ng Kapwa Mananampalataya. Ito ay tungkol sa pagtugon sa economic or financial needs ng mga kapwa mananampalataya. So yung palang economics, finance, pinag-uusapan din pala sa church yan, ano? So ang sabi po dito, sabihin ni St. Paul, 1 Timothy chapter 5, verse 3. Tulungan mo ang mga biyudang walang ikabubuhay. Subalit, kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob. So, hindi po totoo na pag yung magulang natin matanda na, tsakwera na sa atin, hindi totoo. Sa Biblia, kung may yung byuda, bagamat siya byuda, pero may anak naman pala siya, o may apo, sila, yung mga anak o apo, ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob. Sapagkat, ito ay nakalulugod sa Diyos. Hindi lang dahil sa utang na loob, kundi dahil iyon ang nakalulugod sa Diyos. Ang tunay na byuda ay iyong nag-iisa na sa buhay at ang tanging Diyos at tanging sa Diyos na lamang umaasa. Kaya patuloy siyang nananalangin sa araw at gabi. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat sa kanila ang sino man. Ang sino man ito, pag meron pala tayong obligasyon na ng event to our own families, pag hindi daw natin ito
ginawa. Sabi sa 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Hindi nyo, ganun pala kabigat, no? Even if we say we are Christians, even if we say we believe, but we have a relative or a household member na destitute, na pinababayaan natin. Gutom, may sakit di pinapagamot, nanlilimahit na hindi pinaliliguan. Sabi, yung daw ganun, kung ganun ang trato natin, hindi yung daw tao na yon ay tantamount to, tulad ng isang taong tumalikod sa pananampalataya. May pananampalataya siya, pero tinalikuran niya. At dahil siya ay may pananampalataya, ay tumalikod, mas masama pa siya kaysa hindi sumampalataya, kaysa hindi mananampalataya. Mas may katuwiran pa yung hindi mananampalataya na hindi kumakalinga sa kanyang pamilya. Kasi wala siyang pananampalataya. Pero yung tayo pala, nakatanggap na tayo ng pananampalataya, pero tayo ay pabaya sa sarili nating pamilya, daig pa raw natin yung hindi mananampalataya. Ang byuda na dapat isama sa listahan, ito, may criteria, na tutulungan ay iyong di bababa sa 60 taong gulang. Siguro dito nila kinuha yung retirement age, no? 60. Minsan lamang nag-asawa. So, paano ba yan? Byuda ka na sana pero ano ka na sana, malaya na, no? Kaya lang, pag pala, para pumasa sa criteria, minsan lang nag-asawa pala. Kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglilingkod na may kababaang loob sa mga kapatid sa Panginoon, tumutulong sa mga nangangailangan, inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. So ito yung criteria. Kailangan alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang byuda upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay yun lamang mga byudang walang ibang inaasahan. Yun pala eh. Yung mga may kaya naman, ay yung sikasuhin nyo ng mga byuda nyo. Para yung iglesia ang asikasuhin yung mga byuda na wala talagang aasahan. So both, no, our nuclear family, extended family, and the church have the obligation to look after the members who are in need. Pero binigyan na ng criteria. Isa pa, ang mga pinunong mahusay mamahala ay dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Dito sa translation, kabayaran. Lalo na ang mga masisigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang kabayaran. Pati hindi lang pala yung destitute, hindi lang pala yung naghihikahos na member ang tutulungan, kundi pati yung mangangaral. Hindi lang igagalang. Bibigyan din na dito, hindi ko makita yung ibang translation, ayoko ng translation dito, bayad. Pero gayon pa man, bayad yung bayad. Bigyan daw ng panggastos. Sa milyon? Yun daw mga mangangaral at saka sa ibang version, mga leaders, no? Na masisigasig, masipag, magturo, nagsusunog ng kilay sa pag-aaral ng Biblia para may maibahagi sa atin. Yun din daw ay dapat sa ating financial support. Agree? Agree. Sa sulat na ito, nilinaw ni San Pablo ang financial obligation nating mga Kristyano. So, di ba? May criteria naman. So, sinabi rin niya kung ano ang kalagayan pag hindi natin tututuparin. Initially, nakikitaan na agad natin na ang may
hiwa sa pamilya at iglesia sa pamilyang malaya sa hidwa. Alam niyo yung hidwa? May malaking kinalaman ng pangangasiwa sa pamilya at iglesyang walang hidwa. Malaya sa hidwa. So yung parang daw walang away-away, no, walang trouble sa family at sa ating kapatiran, kailangan daw ay mahusay ang ating pangangasiwa. No. How does our stewardship of our material and financial resources affect our families? May epekto ba ang kaperahan sa buhay nating pamilya? Yung nagsasabing may epekto, say A, say I. O yung sabing walang epekto yan, say nay. Ha? Mahina yung nay, ha? Pero karamihan, alam natin na talagang may effect. Ang mga hindi lang nakakaalam nito, yung bata pa, yung hindi pa nakakaalam ng hirap ng buhay at ng pagkita ng pera. Pero yung may mga isip na, alam nila na malaki ang kinalaman ng pera sa pamumuhay ng pamilya. There was a research done by the Council of Contemporary Families, although this is a research done in the US, pero sinasabi, yung mayamang bansa na yun, na A1 country. The United States of America is an A1 country. But this research of CCF assessed the financial standing and status of the relationship of American families. Educational opportunity nila, economic opportunity, at saka relationship stability nila. Nakita sa pag-aaral na yung educational status, educational opportunity, economic opportunity, at saka relationship stability ay magkaka-intertwine para daw buhok na nakatirintas. Yung tatlo na yun magkakadikit. Nakita ron na kung ang prospect ng economic ay limited, ang ka-equal nun ay lower rates of marriages. Bihira ang nagpapakasal. Yung iba, dahil ayaw talagang mag-asawa at ayaw na magpamilya kasi natatakot sa financial difficulty. Yung iba naman, hindi na may nag-aasawa pero hindi nagpapakasal. Bakit? Kasi hindi sila, duda sila sa economic stability and therefore, mas madaling tumalon sa kabilang barko, di ba? Pag hindi kayo kasal. Eh pag kasal kayo, gusto mo nang may nakita ka ng mas mayaman, di ba? Mas gwapo. Eh kasal ka. Hirap. So sa kanila, ay mas safe ka na. Huwag ka na, ano na lang tayo? Friends with benefits na lang, di ba? Fubu na lang, fubu. Do you know what fubu means? Ano ibig sabihin ng fubu? Fucked up beyond use. Ibig sabihin ng fubu, ano nga doon? Friends, ano may fubu? Tama na, fucked up beyond use? Ano? Ha? Fuck buddies. Yung pa rin, may fuck pa rin. So sa kanila, ha? Oo, yung mga bata dyan, hindi nyo alam yun, di ba? Pag-laki nyo, malalaman nyo yun. So ibig sabihin, ganun na lang. Huwag na lang magpakasal kasi hindi stable yung economic eh. Mas madaling humanap, nakapalit. Di ba? So, yung limited economic prospect is translated into lower marriage rate, higher divorce rate, dahil Amerika may divorce, kahit kasal pa, eh divorce na lang. And more cohabiting unions o yung live-in situations. Yung daw mga low-income people, mahirap daw, nakita nila na it's difficult for them to reach enough financial stability themselves to maintain stable relationship. Mahirap ma-maintain yung stable relationship kung economically difficult ang situation nila. Pero, yung daw mga 77% daw ng young adults from high-income families earned at least a bachelor's degree by the time they turned 24. So, ang 77% nakaka-graduate ng college by age of 24 kung galing sila sa higher income family. Compared to just 9% among young adults coming from low-income families. Imagine, pag mahirap ka, 9% lang ang makaka-graduate ng college. Pag may
kaya ka 77%. Yung daw mga ito daw ay totoo both sa single parent lang at saka both sa minanay at tatay. Kahit minanay at tatay, kung low income, 9% lang ang nakakatapos sa pag-aaral ng kolehiyo. Parents who are financially stable have economic and emotional resources to devote to their children. May time sila. Siyempre, di ba? Pag meron kang pera, meron kang time, makaalagaan mo yung anak mo. Pero yung economically stressed daw, cause parents to be more depressed, reactive, and angry. Pag daw mahirap ang economic situation, laging kapos sa pera, walang pambiling bigas, hindi na naubos ang gasol, puputol na ang Meralco. No. Yun daw ay nagiging dahilan para ang mga magulang ay maging depressed, reactive, at angry. Laging mainit ang ulo ni nanay. Si tatay din, laging galit. No, kasi darating si Judith, darating na. Kung gusto natin lumaya sa kagalitan o samaan ng loob, kailangan matuto tayo ng stewardship o ng pangangasiwa. Okay. Ano mo na to? Pre-test. Meron tanong dito. Yan. Piliin nyo po, pinadadala ko sana kayo ng maliit na papel at ballpen para masulat nyo sana yung sagot nyo. Pero kung wala kayong papel, kapalag na lang. Ito ang tanong, pumili kayo ng sagot dito sa mga multiple choice. Ang tanong ay, as a good steward, bilang mabuting tagapangasiwa, which of these three stewardship question is the right question to ask? Kung ikaw ay mabuting tagapangasiwa, alin ang tamang sagot sa tamang tanong sa mga ito? Number 1, what do I want to do with my possessions? Huwag niyo munang sasabihin sagot niyo, keep it to yourself. Number 2, what do I want to do with God's possession? Number 3, what does God want me to do with His possession? So, alin dyan? Pumili po kayo. Mamaya babalikan po natin yung mga sagot ninyo. Let us continue. Yung salitang stewardship, ano po ba ang ibig sabihin nun? Ang stewardship ay nagmula sa Griegong salita. Di ba yung Biblia originally written, the New Testament is originally written in Greek. Ang salita ay oikos at nomos. Or, pag pinagsama, ay oikonomia. So, yung stewardship sa Greek word ay oikonomia. Oika is house. Ang ibig sabihin ng oika is house. And nomos is law or rule. So, oikonomia means house rules or house law. So, yung stewardship pala, ibig sabihin nun, house rules or house law. If you are a steward, you should steward your house. Sa English, nung pick upin, yung English naman na word na economy, dyan din nanggaling. Pero sa Biblia, yung pong oikonomiya, pinick up yun ng New Testament para terminuhan yung stewardship. Hindi ginagamit sa Bible, yung term na economy, but stewardship. At makikita natin, sa New Testament talaga, maraming kwento tungkol sa stewardship rather than economy. The Christians seldom talk about economy, macro. Ang pinag-uusapan nila lagi, stewardship. Maraming parable, pati pa si Jesus tungkol sa stewardship. So, stewardship means house rule or ruling the house. Yun naman steward, ang ibig sabihin naman po ng steward, yung tao. Yung stewardship is the responsibility. Yung steward ay yung tao. The steward is the one put in charge of property, possession, or business by an owner. So meaning, iba yung owner, iba yung steward. So yung steward can be a custodian, a flight attendant, kasi tawag na rin sa flight attendant, stewardess, di ba? Kasi siya ang representative ng may-ari ng aeroplano. So, steward siya. Keeper, manager, administrator, attendant, butler. Di ba si
Prince Diana, may butler siya, di ba? Akala ko taga-butler, taga-tagay lang yun. Yung pala, meron din pala siyang stewardship responsibility. Waiter! May stewardship responsibility din siya, di ba? So, the steward is the person, stewardship is the responsibility. Now, when we talk of stewardship, there are foundational truths. Kanina yung sinasabi ni Pastor, truths. There are also, iyan ba? Stewardship? Sige. There are foundational truths that we have to accept. So please, wake up. Dahil pag hindi natin ito naintindihan, hindi natin malalaman at matutupad yung stewardship. Number one truth na dapat natin matanggap. Pakibasa nga, everybody. Diyos ang may-ari sa lahat, pati tao ay siya ang may. Okay, hindi ko na babasahin. Kabisado na natin to. Kinder pa, tinuturo na sa atin yung Genesis. By the virtue that God is the creator of all, therefore, God owns everything. Agree? Okay, that's number one. Huwag niyo pong kakalimutan yon. Even ourselves, even yourselves, our very self, God owns us. We don't ourselves. Our parents do not own us. We do not own ourselves. God owns us. Number two. Sige, pakibasa ulit. Okay. So, God owned us. Not once, but twice. Sabi ni Jesus sa Moses. Diba? Hindi lang tayo minsang pag-aari ng Diyos. Dalawa. Bakit? Nung una, dahil nilalang niya tayo. Nung pangalawa, dahil tinubos niya tayo. Diba? Nilalang tayo, tapos nagwardi-wardi. Nagkasala, isang katauhan. Dahil mahal-mahal tayo ng Diyos, wardi-wardi man tayo, sinugo yung bugtong niyang anak, niredeem tayo ulit. So, kanya na tayo, dahil siya ang may lalang sa atin, na-hostage tayo ni Satanas, na-kidnap tayo ni Satanas, ni-ransom na naman paulit tayo. So, we are owned by God twice. Next. Number 3. Sige po, basa tayo. Wala tayong pag-aari naman. Okay, therefore, if God owns everything, and God redeemed us, actually God is redeeming everything also. Therefore, wala tayong pag-aaring anuman. No one of us can claim I own anything. We own nothing. Agree? Walang sumagot? So itong laptop na to, hindi akin to. Pero ako bumili. Tanggap? Itong bahay na to, si Dr. yung nagpapatayo, at saka si Marco. Pero hindi kanila to. Payag ka, Dok? Mahina yung sagot nito. Ninervous siya. Yes, sabi niya. Yes, sabi niya. So, whatever we have in ourselves is not ours. Payag kayo doon? Parang medyo hindi. Sabi ni ate. Balik tayo sa number 1. God created everything. God redeemed everything. Therefore, to whom it is? Kanino yun? Kay God. Ano tayo? Ano yung sa atin? Wala. Payag na ate? Payag na? Number 4. Truth number 4. Hindi pala tinubili. Naputol. Ang stewardship, ang isang foundational truth sa stewardship ay, it is a partnership based on trust. Ang Diyos ay may buong pagtitiwala sa stewards niya. Kaya niya pina-steward, kaya niya, binigyan ng pinamahala ang tao dahil
Pagtitiwala, anong klaseng pagtitiwala? Buong pagtitiwala, hindi half-half. No? Buo. Kaya ibinibigay sa atin, binigay ng Diyos kay Eva at kay Adan yung mundo. Hindi niya sinabing yung south lang o yung west lang ng earth. The whole is given. Hindi sinabing yung mga hayop lang yung mga halaman akin. Lahat ibinigay kay Eva at kay Adan. Bakit? Because he trusts Adam and Eve. He trusts us. Kaya siya binigay tayo ng privilege to be stewards. So, yung truth, yung puno ng buhay at saka puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yung inutusan sila ng Diyos, kumain kayo sa lahat niyan, except here. Diba? Binigyan ng command. Bakit? Kasi yung ay senyas na tanda ng Diyos nagtitiwala sa kanila. Kasi kung wala lang tiwala, binakura na sana. Diba? Pero the fact na hindi binakuran at sinabihan sila, huwag niyong kakainin. At hindi lang sila sinaway, winardingan pa. Pero hindi naman sila iginapos ng Diyos, di ba? Malaya pa rin sila. Bakit? Dahil nagtitiwala ang Diyos na susunod sila. At ang gusto ng Diyos, kung susunod tayo, ay free will. Hindi dahil sa napupwersa tayo o napipilitan. Number 5. Ang isa pang truth ay kapag pinagtiwalaan tayo ng Diyos, pag nagtiwala ang Diyos, hindi lang buo ang kanyang pagtitiwala, kundi yun din ay ayon sa kakayahan. Sabi dun sa Mateo, binigyan niya, ito yung parable of the talent, alam niyo yung kwento, di ba? Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Yung isa 5, yung isa 2, yung isa 1. Bakit? Kasi nagtitiwala ang Diyos sa kakayahan mo sa 5, sa kakayahan mo sa 2, at sa kakayahan mo sa 1. So, pag yan ibinigay sa iyo, ibig sabihin, kaya mo yan. Yun ang nagtitiwala ang Diyos na kaya mo yan. So, yun po yung 5 na truths na dapat nating maintindihan at matanggap para po magawa natin ng tama yung tungkulin natin as stewards. So, next, ano yung scope of responsibility natin bilang stewards? Ano ang scope and limitation ng stewardship na binigay sa atin ng Diyos? Marami, ano po? Pero, ira-run through ko lang to, tapos magpo-focus ako dun sa isa. Ang number 1 is about relationship. Because God is a relational God. Kaya din nung nagkasala ang tao, ang unang masira yung relationship. Tama? Yung relationship na na-separate ang man sa God. Si Eva at si Adan, yung mag-asawa, meron na rin silang alitang dalawa. No. Tapos, dahil silang mag-asawa, may alitan na, sure, yung kapitbahay nila, sigurado rin. Lalo nang hindi nila makakasundo yun. Pati kalikasan, relationship natin sa kalikasan, nasira. Dati tutubo ayon sa tinanim mo, ngayon may dawag pa. Di ba? Tapos, ano pa yung nasira? Yung relationship natin sa mga hayop. Dati tayo sa atin takot ang hayop ngayon tayo natakot sa hayop di ba? Baliktad na dati yung hayop. Tayo master, ngayon tayo natakot. Dahil nasira ang relationship. So, ang isa, number 1 na pinai-steward sa atin ng Panginoon are our relationships. May our relationship be godly, be righteous. Sa lahat, sa Diyos, sa sarili natin, even to ourselves. Ngayon, natutukosan na yung mental health, yung mga, kung ano-anong mga problem, psychological problem. Ano root nun? It's because you lack inner peace. Sa sarili mo mismo, hindi ka tahimik. Bakit? Pati yung sarili natin nawalan ng kumpiyansa kasi nga nahiwalay sa Diyos Alam niyo yun, yung building na nalindol, natanggal sa
foundation, so mabuhay, tagibang, nagkaganon tayo when we sinned against God, natagibang ba, natanggal sa foundation ng relationship with God. Kaya difficult din yung ating mga relationship ngayon. Another is the time, yung oras natin. Hirap magtagalog eh. We have, pinilang ko lang yung natin sa we have 365 days in a year, 720 hours in a month. How do we use it? Yung skill and talent. Sabi sa Biblia, kung ano man daw skill meron tayo, gift na meron tayo, iyon ay ibinigay sa atin for the edification of the body of Christ. Hindi yun sinabi na para sa sarili mo. Kaya kita binigyan ng beautiful eyes, Miss Universe stature. Ay para maging Miss Universe ka per se. Okay ka maging Miss Universe, pero dapat mag-redound yun sa ano ang impact nito sa church at sa mission ng Diyos, gawain ng Diyos. Yung skill natin, magaling tayong magsalita, magaling sumayaw, magaling whatever. Tumugtog ng gitara, may connection tayo sa DSWD ngayon. Ano pa? May connection tayo saan? Whatever connections we have. Dapat mag-redound yun to the edification of the body of Christ. If our giftings, our talents, our posture, our position, our influence do not redound to the edification of the church, it is nothing. It is useless. Payag? So, hindi lang yung sarili natin ang pinalalakas natin, hindi lang yung pamilya natin, kundi pati yung pamilya o iglesia ng Panginoon. Ano pa? Yung ito, body. Yun. Kita niyo ba may abs? Our body is also under our own stewardship. Kasi wala naman po talaga makaka-steward ng katawan natin kundi tayo rin. Di ba, Timimano? Kaya siya nawala ng 6 kilos. Eh siya ang hindi kumain, di ba? alam naman ako hindi kakain, siya papayat, di ba? So, kung gusto mong magbawas ng timbang, ikaw ang huwag kumain. Huwag dadamay. So, pati katawan natin, gusto natin lumusog, ikaw mag-exercise, Madira. Alam mo ba ako mag-exercise? Our own body, parang nabasa ko sa paste sa labas. Aso mo, tali mo. Tain mo ng tain niya, ulot mo. Tawag ang parang alagay. Kagat niya, gastos mo. Ganun din tayo. Katawan natin, pangananagutan natin. How do we steward our bodies? Lalo na, hindi lang for our own health eh. Yung for our own health, yan ay automatic na yan sana eh, no? Lalo ikit, sabi sa Bible, our bodies is the temple of the Holy Spirit. Gusto niyo po ba na tumira ang Holy Spirit sa inyo? Sa atin? Yes? Ano, kailangan? Ayusin ang mga katawan. Kasi baka umalis ang Holy Spirit, wala siyang space. Wala siyang space sa'yo. All your time, all your dreams, all the things you do is for your you. For mine. Wala nang space si Holy Spirit. Anong spirit ang meron? Ang may space. Ha? Yung spirit ng liquor, di ba? Oh. Yung spirit ng soft drinks, yun, ang may space sa katawan natin. Pero kung yung daw Holy Spirit, ang gusto natin na tumira sa katawan natin, edi maging mabuti tayong steward ng ating katawan. Ang isa pa, we are also stewards of the mystery of the gospel. Kaya nga sabi na Paul, no? Si Paul, alam niyo ba si Paul ay lawyer? Lawyer by profession. Pero, hindi niya yun, iniwan niya. Bakit? Kasi,
nung tanggapin niya yung ministeryo ng Ebanghelyo ni Kristo, yun na ang kinarir niya. So tayo din mga Kristiyano, meron tayong stewardship role, responsibility sa spread of the gospel. Hindi napunta sa atin ng gospel para sa sarili nating consumption lang. Iyan ay naibigay sa atin dahil nagtitiwala ang Diyos na ipamamahagi natin din yan sa iba kung paano ang iba ay nagbahagi sa atin, kaya natin natutunan ng kaligtasan, gayon din tayo ay matutong magbahagi sa iba para sila rin naman ay maligtas. So, ito yung 5 na sakop ng stewardship. At itong isa pa, very familiar sa atin, pero we will focus on this para mas lalo tayong maliwanagan. Yung number 6 ay yung stewardship about material and financial resources. So meron tayong pag-aari o kaperahan o kayamanan. Yan ay also under our stewardship. Balik muna tayo sa foundational truth. Pagdating sa pera at ari-arian, kanino ang pera natin? Tayo ay steward. So, klaro, no? Ang pera natin, hindi atin. Therefore, sa Diyos yan. At tayo ay katiwala lamang. So, ano ang sinasabi sa atin noong paano tayo magiging mabuting katiwala? Sabi po sa Matthew 25:21. Ito din yung parable of the talent. Binigyan ng 5, 2, 1. Umalis ang Panginoon na nagbigay sa kanila. Bumalik. Pagbalik, yung 5, lumapit. Ano sabi? Tumubo. Ano sabi? Yung may 5. Ito po ang tubo. Ilan ang tubo? 5 rin. Wow, nadoble, 100%. Yung 2 naman, ay sabi dun sa 5, na nagbigay ulit ng 5. Magaling. Ano yung sabihin? Excellent. Very bright, very beautiful, very good. Faithful. Servant. Nagtapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa marami. Pumasok ka sa kaligayahan ng Panginoon. Ito rin, yung isa rin. Yung binigyan naman ng 2, very proud din siya. Lapit din siya, ako din. Yung pong 2 binigay nyo, eto pa, 2 rin. Wow! 100% din ang kinita, no? Sabi niya, excellent. Bravo. You are faithful, I will give you more. Pumasok ka rin. May handaan eh. Pumasok dun. May party. Ito namang isa, susukot-sukot yung isa. Alam niyo susukot-sukot? Yuyuko, ano? Panginoon, alam ko na ikaw Stricto. ano? Stricto. Stricto ka. Tsaka ayaw mo nang nalulugi. Para huwag kang malugi, para play safe, binahon ko na lang. Ngayon, eto na po ulit yung isa. Sabi ng, ano sagot sa kanya? Masama. Masama. Yung isa good di ba? Sabi doon sa isa, excellent. Di na, tamad. Masama, tamad. Naalipin. Hindi mo pala. Hindi mo pala ang gagamitin. Sana na lang i-deposito mo sa bangko. Kahit man lang 0.002% kumita. BDO. Oo. Ipinaon. Siya, akala niya safe siya nun. So yung pala, stewardship, it's not being safe It's not playing safe. But, it is taking the risk. It is stewarding excellently para maging productive. So, hindi pala ang stewardship yung basta tinatago ko at hindi nawawala. Hindi safety. At pag inaudit ako, mapapakita ko. Ang kailangan pala, yung pag inaudit ka, may ganansya. Yun pala gusto ng Panginoon. So, yung mga binigay sa atin na time, talent, katawan,
gospel. Gusto pala ng Panginoon, tumutubo yan. No, pagdating niya, kamusta naman ang katawan mo, iho? Diba? At kamusta naman ang oras mo? Kamusta naman ang iyong relation? Gusto pala ng Diyos, umuunlad yun, lumalago yun. At, para, ano ang sikreto? Para umunlad, tumubo, lumago, sabi, nandun din sa binigay na remarks ng Panginoon. Sabi niya, excellent, faithful, good. Para po yung pinagtiwala sa atin ng Panginoon ay lumago, yumabong, yumaman, maging productive tayo na steward. Kailangan po tayo ay maging excellent. Hindi pwede na. Huwag kayong maniniwala ngayon mga kabataan. Pati na rin tayo matatanda. Meron kayong umiikot na filosofiya. Huwag mo masyadong galingan. Huwag kang pabibo, di ba? Huwag mo masyadong galingan. Kasi pag ginalingan mo, dadami responsibilidad mo. Minsan naisip ko na rin yun eh. Mukha mang tama yun. Ano? Kasi napapansin ko, ako na lang sumasakit ng ulo eh. Di ba? Tsaka puro ako na lang ang pagod. Dapat siguro, mga himik na ako ngayon. Umupo na lang ako. Sila nakaupo lang, sumusweldo. Di ba? Umupo na lang din ako, susweldo rin ako. Di ba? Eh sa kadagdag ko, dapat ganito. O sige, gawin mo. Ako patuloy na dumag... Pareho rin naman ang sweldo, di ba? Pero sa Panginoon, hindi ganun eh. Yung sweldo mo, fixed. Hindi, sa Panginoon. Tutugunan niya talaga. Pero, ngayon nga po sa social media, may umiikot na kaisipan na ganyan. Huwag daw galingan. Masyadong galingan. Huwag masyadong galingan. Mali. If we are to be a good steward, we must be excellent. Christians, it is not enough na nakakagawa tayo, nakakaraos tayo, na iraraos natin. Pwede na yan. Hindi pwede na. Kailangan pag mineasure tayo ng Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon, excellent. At para maging excellent, ang remark ng Panginoon, dapat excellent talaga ang gawa. Pag ba Panginoon, sasabihin natin, Lord, pwede na yan. Eh sabi rin ng Panginoon, pwede na rin. Hindi sasabihin niyang excellent. Sabi lang niya, sabi ko rin. Oo. Di bali daw tamad. At least di pagod. Diba? Ano pa isa? Di bali daw. At least hindi puyat. Di baling walang gising. Ano nga? Kesa walang tulog. Di baling walang Tulog. Di baling walang tulog. Kesa walang gising. Kasi pa? Basta maraming mga kalumuhan niya na pinaiikot eh. So, huwag tayo papatol dyan kasi ang hinahanap natin ng Panginoon, excellence. Tapos sabi pa, good. So, dapat maging good tayo, hindi bad. At dapat faithful. Kung tayo ay excellent, good, and faithful steward, sabi ng Panginoon, I will entrust you with more. So, ano po ang secret for growth, for blessing, more blessing? Sabi, dapat maging yung stewardship natin, yung responsibility natin ay stewardship that pleases God, stewardship that blesses us, and blesses other people. May growth para i-multiply pa ng Panginoon. No? So dapat may increase, may interest, may multiplication. Kung mali. Kung hindi ganon, kung kabaligtaran, ano sabi naman dun sa isa-isa? Ito po Panginoon, yung binigay yung isa, wala na po ako idadagdag, yan na po. Ano sabi ng Panginoon? Ay, masama at tamad na alipin. Kunin, yung nag-iisang nasa kanya, kunin. Ibigay doon sa merong mas marami. Ganun pala ang mangyayari. Kung yung tapat na steward ay minumultiply ng Panginoon, pinalalago ng Panginoon, yun namang steward na unfaithful, yung nag-iisang nasa kanya na, kinuha pa ng Panginoon. Kanino ibinigay? Doon sa may mas marami. Kasi yun ang principle eh. You are trusted with more, you are faithful, you will be given more.
But if you are trusted with only one, tapos hindi ka pa naging faithful, kukunin pa sa'yo, ibibigay pa sa iba. Kaya tama din, sabi ng mayayaman. Alam mo, Maricar, sabi niya sa akin, money begets money. Hindi mo pa napapansin? Yung mayaman, lalong yumayaman. At yung mahirap, lalong humihirap. Hindi ko pa napapansin, Maricar, kasi nasa nasa NGO ako, so nasa donor, marami kaming karelasyon na donors. Sabi niyang boss ko dati, tingnan mo, Maricar, nung wala tayong pera, hirap na hirap tayo humingi ng donasyon. Para pa tayo nakikiusap, ano? Pero tingnan mo na marami na tayong pera, naguunahan sila sa pagbibigay sa atin. Kasi, with trabaho naman talaga namin. Yung perang kakaunti na meron kami, pinarami namin. Eh, nung marami na, sabi ng mga negosyante, uy, okay yun ah, kumikita. Kaya yung mga negosyante, bigay din, bigay. Pati donor, pati books namin, matino. Hindi dalawa libro namin. Ako, may napasukan ako, 3 libro. Di ba yung pinakikita sa empleyado, pinakikita sa BIR, saka yung nasa sarili niya. Di ba? How could that be? My goodness. Ako, pero Lord, malaki magpasweldo. Di ba? At saka, sila ko, uupo-upo lang doon, hindi ka mga nilang kilala eh. Ako, kilala kita. Yun na ang masaklap, hindi ba? Kilala ko yung Diyos. But anyway, God gave that to me because I needed that really at that particular point in time. But also God removed me from that because I know that is not the right place for me. Pero sinasabi ko sa inyo, may ganun. May 3 libro. Eh kami hindi, isa lang talaga libro namin. Kaya pag inaudit kami ng BIR, inaudit kami ng PCNC, inaudit kami ng SEC, matino ang libro namin. So, pagdating ng donor, tinignan ang FS, tinignan ng libro, matino. Therefore, bigyan ng donasyon yan. Pero, pag nakita, 3 libro, gulo-gulo. Eh, ang mga auditor pa naman magagaling. Kahit anong ikot mo siya, makikita nila kung dinudoktor mo yan. O, nakita dinudoktor. Ay, sila na, pangalan eh. Wala na. So, yung kakaunting nasa iyo, hindi nalalago. Makukuha pa, maibibigay pa sa iba. Pero kung gusto natin, yung nasa atin, mapanatili natin, dagdagan pa ng Panginoon, be good, be excellent, be faithful. Now, ang tanong, how? Paano ba yun, Lord? How can I be an excellent steward? How can I be a good steward? How can I be faithful? Dapat kasi nasa action. Na marami kasi, faithful, faithful, excellent, excellent, pero hindi naman, sa action naman, wala. Now, how to be? How to be what? No! Magdi-disclaimer ako. Hindi ko nasabi kanina yon. It doesn't mean that I am the one speaking here. It doesn't mean I am 100% perfect. As I am reading this, as I am studying this, I am also convicted. Oh, sige. How to be an excellent, faithful, good stewards. Ito naman pointer. Kanina, foundational truth. Ngayon naman mga pointers to review. Para ba tayo ay maging faithful steward? Number 1. Ito ang unang pointer. Tithing versus stewardship. Magkamukha ba yun? Kasi yung iba, when they talk about stewardship, sinasabi nila, kasama dyan tithing. Dito ang sinasabi, tithing might, although it seems similar, synonyms, it is actually antonym. Hindi sila magkamukha. Magkabalintuna sila. Alam niyo balintuna? Magkasalungat. Bakit? Because tithing has to do with what we give. Yung tithing is what we give to the church. Di ba? Nagtatithe pa kayo sa mister niyo, sa misis niyo. Di ba ang tithing naman talaga sa church? Tithing is what we give from what we receive or earn. Di ba? Meron tayo na-receive na blessing o na-earn sa pagtatrabaho natin. Yung 10% nun, yun ang ibinibigay natin sa gawain ng Panginoon. Yun ang tithing. Eh
to do with what we keep. Yung tithe, hindi nyo po ini-steward yun. Ang nag-i-steward po ng tithe, yung church, si Melchizedek, kasi ang unang gumawa nitong pagta-tithing na to, wala pa pong utos sa tungkol sa pagta-tithes, nag-tithes na si Abraham, our father in faith, di ba? Si yung ama natin, kaya tayo nagkaroon na tuktong sa pananampalataya dahil sa kay amang Abraham. Si amang Abraham, wala pang utos ng Diyos na mag-ikapo siya. Siya na ang voluntarily nag-ikapo. Kanino siya nag-ikapo? Kay Melchizedek. At ang kakatwa, kilabutan ako, ang kakatwa, si Melchizedek, alam niyo po ba sino si Melchizedek? Siya yung high priest na walang hanggan. Walang walang report ito na natapos yung kanyang pagiging high priest. Meron ba kayong kilalang high priest na walang katapusan? Sino? Si Jesus. So si Jesus din after Melchizedek. Sa panahon natin ngayon, ang kinikilala nating saserdote ng Diyos na walang katapusan ay ang Panginoong Jesus. Noong panahon ni Abraham, there was this certain high priest, Melchizedek, na pinagbigyan ni Abraham ng kanyang ikapo. Yun yung stewardship naman, yun ang kinikip natin. Yun ang pinamamahalaan natin. Kasi yun ang nasa atin eh. Yung tithe, ini-giveaway na natin yun. So wala ka nang pakialam dun. Pag inulog mo na sa kahon, forget it. But it does not mean naman, forget it. Nagla-report na di ba? So, gets now, gets? Yes. Yes. Tithe is what? Stewardship is what? Okay. Good. Pointer number 2. To be an excellent, faithful steward, pointer number 2, we should know that tithe is God's order. Hindi ito optional. Ito ay utos. At ano ginagawa pag utos? Sinusunod. Sabi, Malakay 3:10. Bring the full tithe, dalhin ninyo ang buong ikapo. Buo hindi kalahati. Dalhin ninyo ang buong ikapo sa bahay ng Diyos. Para may pagkain sa tahanan ng Diyos. At subukan ninyo ako ngayon. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan sa langit. Pagsabi natin ito At iuhulog ko ang isang pagpapala. Wala kayong silid na paglalagyan. Imagine, mas malaki sa bahay ni Doc Doti. Hindi ko pa nakikita yung bahay ni Rose, kaya hindi ko makumpare. Imagine, hindi mag-uustos sa bahay ni Doc Doti ang blessing na iuhulog ng langit. Only if we will bring the full tithe to the house of God, to the house of the Lord. Why? Because the Levites, yung tribo ng Levita, na hindi binigyan ng Diyos ng mana sa lupa, kaya hindi sila nakakasakay, hindi rin sila nakakaalaga ng hayop. Kasi ang kanilang tungkulin ay maging mangangaral ng Diyos, maging sacerdote ng Diyos, maging tagatugtog ng flauta, maging leader sa worship. Doon ang buong buhay nila. Therefore, yung ikabubuhay nila, dadalhin natin. At iyon ay yung ikapo ng ating tinatangkilik. Sabi din doon sa Deuteronomy 14, Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed that the field bringeth forth year by year. O pati buto. Alam niyo yung buto ng sesame seed, pagka nag-ani sila, 10% bigay sa templo. Yung oil, ng olive oil, pag nag-press sila ng olive, naging oil, 10% bring to the church. Anything that they gain, anything that they earn, 10% of it, give it away because that is tithing. At kung tayo ay susunod doon sa command ng tithing, sabi ng Panginoon, I will open the windows of heaven, and you will have no room for my blessing.
Believe? Not believe. Believe. Number 3 pointer. To be an excellent and faithful steward, we should understand. Ito pala. Ito pala kasunod. Ayan, ito. Nung unang panahon, yung pong tithe, different pa po yun sa offering. Yung tithe, yung ika po. Yung offering, yung sinusunog. Remember? Nagpapatay sila ng baka, tapos yung taba ng baka sinusunog. Nagpapatay sila ng tupa, sinusunog. Papatay ng kambing, sinusunog. Muntik na nga nasunog si Jacob, di ba? Si Jacob ba? Nasusunogin? Si Isaac. Isaac. Si Isaac pala. Kasi nung panahon na yon, talagang nagburn offering. No? At nagtatides talaga na. Ngayon, ang problema, nagkaroon ng issue ang Panginoon laban sa kanila tungkol sa pagtatime nila at sa kanilang pag-offering. Bakit? Sabi ng Panginoon, sunog kayo ng sunog ng mga alay ninyo. Sayaw kayo ng sayaw dyan. Praise the Lord kayo ng praise the Lord. At yung mga high priest din, mga sacerdote, mga levita din, kuha kayo ng ikapo, ng yerba buena, ng kung ano-ano. Lahat na lang may 10%. May iba pa yung burnt offering. Pero, ano po ang sumbat sa kanilang Panginoon? Ang puso ninyo malayo sa akin. Yun. Ang mabigat. Kumpleto. Kumpleto yung tithe, ano? Kumpleto yung tithe. Pero hindi kasama puso. Yun, ang mabigat. Kaya di ba, na-remember nyo po yung dalawang lalaki na nananalangin sa templo? Sabi ng isang lalaki, ay noon, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat, dinadagukan daw niya yung sabi ng ulat. Dinadagukan ng lalaki yung kanyang dibdib. At hindi siya karapat-dapat man lang sumamba sa Panginoon. Isa namang lalaki, mayaman. Ako, nag-iika po ako. Nagpa-fasting ako. Nagbibigay ako ng aking mga whatever. Eh, ano sabi ng Panginoon? Doon sa dalawa. Yung isang dumadagok sa sarili niya dahil siya'y makasalanan at hindi karapat-dapat. At isang nakataas ang ilong dahil perfect ang ika po. Computed talaga. May accountant eh, di ba? Pero, sabi ng Panginoon, mas tinanggapan niya yung dumadagok sa kanyang sarili. Isa pa, eksena. Dalawang babae, hindi mo dalawang babae. Basta may isang babaeng baalo, byuda, naghulog ng kanyang isang kusin sa box. Nanonood si Jesus eh. At may mga tao rin, marami. Naguhulog din ng pera dun sa box. May abuluyan sila eh. Eh siguro coins pa mga pera nung wala pang bills. Kaya natinig ni Jesus, ting! Sabi nung dun sa balo, isang beses lang lumagating, no? Eh sabi dun sa iba, tandaan yung hinuhulog na coins. Kaya alam ni Jesus, marami hinuhulog nung kesa dito. Pero, sabi ni Jesus nung in-evaluate na niya, in-assess na niya, yung mga ibang nagbigay, ibinigay nila ang sa kanila'y labis. Sobra. Sukli. Pero itong isang babaeng balo, ibinigay niya ang lahat ng nasa kanya. Kaya, sino ang mas karapat-dapat para sa kanya? Nang sinong dakila? Yung babaeng balo na bagamat isang kusingting ang hinulog, kasama na buong buhay niya ro. Kasi bukas wala na siyang, mamaya wala na siyang dinner. Kasi alam ni Jesus yun na ang huling coin. Pero inihulog pa rin niya doon. Kaya sabi niya, great is the faith of this woman than all of those na naghulog ng marami sa box. So, kita po natin, no? So, hindi na ngayon, ayaw na ng Panginoon yung offering, tithing na yun na hindi kasama puso. Pero hindi na ba utos ang tithe? Utos. Hindi na ba utos ang offering? Hindi. Hindi ko masagot. Ang sinasabi ng point kasi dito, yung offering na sunog-sunog, tapos na yun.
Kasi ang pinalit na doon, si Jesus Christ. Si Jesus na yung final offering for the sin. Kasi kaya sila nagsusunog-sunog nun para sa kasalanan eh. Eh di nung si Kristo, ipako na sa krus, tapos na yung sunog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, gusto ng Panginoon, mapatawad na tayo dahil sa pamamagitan ni Kristo. Pag tumusunod tayo sa Kanya, kailangan para maging excellent at faithful, kasama ang ating puso. So, hindi yung, excuse me bato-bato sa langit, tamahan, huwag magalit. Hindi yung ka sa box ka magkukuha ng sukli. Para nung bata pa ako sa Catholic. Eh, di ba nakalang-lang lang naman yun. Sinusungkit nyo ang nag-aabuloy. Buti nga nga, malalim na. Dati tray lang yan. Doon, nagsusuklian yung nag-aabuloy ba? Hindi ka na doon. Hindi ka na doon nagsusukli kasi kailangan ready ka na. When you come to church, when you bring your offering, you should be ready. Kanina, sabi ni Lara, bago yung format natin, nag-offering agad. No. Kasi, sinuggest ko yun, matagal ko na sa suggest kay Ate Irene yun, nandun pa tayo sa bagay nyo lang. Kay Doc Doti, no, sa lahat ng makausap ko. Kasi iniisip ko, yung offering, yung pera na ibinibigay natin sa church is an offering. So it should be part of our act of worship. No? Hindi ko kayo tinutuligsa, pero dito sabihin, ito yung nakita ko noon, nakikita ko na pinapractice dati. Pag offering na, uwi na lahat. Oh, so naghihintay si Malin, magbigay yung kung sino mag-aabot. Yung iba naman, di na nag-abot, tumiretso na umuwi. Parang wala sa consciousness ba, yung pagbibigay sa church. Of course, I understand. Si Pastor, hindi niya hindi niya papansinin. Pero sinabi ko rin kay Pastor, kung na-remember mo, Pas, sabi ko sa iyo ng karaan, Pas, huwag kang mahiyang magturo tungkol sa tithe. Huwag kang mahiyang magturo tungkol sa financial obligation or financial offering. Why? Because it is for our own good. It is for our own blessing. Pag hindi yung tinuro ni Pastor sa atin, hindi natin nagawa, tayo rin ang hindi mabibless. So, in-improve. O, in-improve. Ginawa naman, ano ba? Anong tawag? Yung may fix. O, nag-commit ka, 2.5. 5? Eh, kasi Doc, nag-ilista naman, sino hindi nagbayad? Naging utang, hindi pa nito. Hindi mo naman utang ito di ba? So, improve pa. Wala na yan, hindi na tinotokahan, hindi na hinihingi. Husa na. Husa na. Ang isa pa, consciousness naman na mag-usa, di ba? So, kaya, alam nyo, natutunan ko sa HR, people will only behave according to the parameters that you are allowing them. Pag sinabi mo sa empleyado mo, pumasok ka ng alas 8 hanggang alas 5, 8:05, salary deduction. E pag hindi 7:30 pa lang, nakapila na sa bandit lang yun. Di ba? Eh pero pag sinabi mo, flexi time, tulad sa office ko ngayon, flexi time. 8 to 5, 8:30 to 5:30, 8:05 to 5:05, basta buuin mo 8 hours mo. O, relax na ako. Alas 10, nung natin ko, hanggang alas 7 ko doon. Ako na nagsasara ng opisina. Eh paano nung una, nakikipag-amulan ako sa LRT, yung sa lahat, pag-punta ko, wala na akong ginawa. Eh paano kung nakikipag-unahan ako sa lahat ng tao doon? Eh pwede naman pala alas 10 pumasok. Oh. Pero kung sinabi sa akin yun, alas 7:30, pero nung minsan, 4 o'clock, pupunta daw kami Hagulay, Bulacan. 4 o'clock, dapat nasa opisina ako. Eh di alas 3, umalis ako sa bahay, di ba? Because people will behave within the parameters that you are allowing them to. Do you want to do you want to avoid sin? Sino may gustong mag-avoid ng sin? Wala? Make it physically impossible for you to commit sin. Bilin ako ng bilin sa anak ko. Anak, huwag kang pupunta sa isang kwarto na ikaw lang at si Kate ang nandun. Kailangan may kasama kayo. Hindi, mami. Magtiwala ka sa akin.
hindi ko gagawin yan. Hindi ako nagtitiwala sa iyo, huwag mong gagawin. I mean, if you want to abstain from sexual immorality, do not go inside a room na kayo lang dalawa. Pwede lang mag-asawa kayo, diba? Make it physically impossible for you. Bawal sa'yo kumain ng asukal. Huwag ka nang bumili ng asukal. Make it physically impossible for you. Ayaw mong malasing. Huwag kang bumili ng alak. Huwag kang pumunta sa bar. Make it physically impossible for you. So, ganun din. Tayo, ba't ko ba sinasabi yun? Nasa na tayo? Balik ka doon sa isa. Unang-una pa. The great strategy. Sige din ko. Ito. Yan na ba? Ayun. Ang sabi pala, pag mag-worship na tayo, give your full heart into it. So meaning, prepare. Alam niyo po, yung sa ibang church na nung araw na manggagawa pa sa church, yung mga nag-aabuli talaga, nilalagyan pampabango. Ini-sprayan talaga. Yung Pera, envelope? yung envelope. Oo. Hindi recycled envelope, ha? Eh kasi, sige nga, gabi, bawa, ang gabi, Sabado, linggo ngayon, pupunta ka. Eh, mag-o-offering. Ito, talaga to, pinag-ipunan ko to. Hindi, ito, ang mindset mo, ha? Ito, offering ko kay God. Will you not give your best? Nag-anak lang ako sa kasal, ha? Nitong nakaraang buwan. Hindi ko malaman kung saan ko ilalagay yung perang ipapakimkim ko sa kasal, eh. Hindi ko lalagay ko pa sa Pedro Wallet. Ilalagay ko pa sa i-Gcash ko ba? Saan ko ba ilalagay para mas maging kaaya-aya sa ating pagbibigyan? Eh kung ang abuloy, tithe, offering natin sa church, ang sinasabi natin ay ito ibigay ko, alay ko sa Panginoon. Will you not give your best? Ngayon, kung hindi pa natin nabibigay yung best natin, baka hindi pa kasi iyon ang mindset natin. So, I submit, I recommend, I submit na when we prepare for our tithe, our offering, we give our heart into it. Our whole being into it. Para maging kalugod-lugod sa Diyos yun. At yun naman, sabi mo naman, uy, bumunti pang pa yan. Eh sabi naman dun sa, hindi rin eh, no? Kasi sabi doon sa unang Korinto. Balik ka. Ano na ba yun? Yan. Yan. Sa unang Korinto, ang bilin ni San Pablo sa mga Kristiyano, paano sila mag-aabuloy, paano sila magbibigay ng financial contribution sa church, tuwing unang araw ng sanglinggo. Anong araw yun? Tuwing unang araw ng isang linggo. Anong araw yun? Monday. Ano yung unang araw? Sa atin, sa kalendaryo natin. Yes. Linggo. Ha? Ano bang kalendaryo yung ginagamit yun? Sa kalendaryo natin, ano unang araw? Linggo. Oh. So, tuwing unang araw ng isang linggo, bawat isa sa inyo. Sino ang inuutusan? Bawat isa sa inyo. Hindi po per AC. Hindi rin per sambahay. Bawat isa sa inyo. Bahala na si Pastor na sumaway sa akin mamaya. Ano pa naman niya ako, i-correct. Ito ang conviction. Bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan. Magsimpan. Magsimpan ng babad eh. Ano simpan? Ano English nun? On the first day of every week, each one of you should set aside Yun. a sum of money in keeping with your income as you have prospered, saving it up. Ito yung simpan. Ito yung magbukod eh. Ang bawat isa sa inyo magbukod, set aside, na magsimpan, saving it up. So that when I come, upang wag nang magkaroon ng koleksyon pagkaryan ko. Kasi si St. Paul,
traveling. Na, ano siya eh, napupunta siya sa Macedonia, sa Akaya, sa Thessalonica, sa Pilipos. Punta-punta siya sa mga area churches ba? So sabi niya, sa mga iba pang nasa area churches, kahit wala ako dyan, basta unang araw ng isang linggo, mag-ipon-ipon na kayo dyan. Mag-collect-collect na kayo. Para pagdating ko, hindi na kung kailan pa ako nandyan, tsaka parang kaya lang kayo nag-aabuloy. Eh dahil nandun si Pastor. Eh hindi naman si Pastor inaabuloy eh. Buhay pa, buhay. Huwag mo na abulo yan. Ito yung utos ng Diyos. Ang utos, each one of you set aside a sum of money. Ano basis ng isa-set aside? In keeping with your income as you have prospered. So hindi pa rin kung ano pa rin yung in-income mo, hindi ka rin hinihingi sa'yo yung wala sa'yo. Ang hinihingi lang yung ibinigay sa'yo at tinanggap mo. At para huwag mabigat sa kalooban, alisin mo na sa wallet mo. At itabi mo na. Kasi pag nakikita-kita mo pa yun, nagdadalawang isip ka pa, di ba? Sabi naman doon sa Luke 12:48b, from everyone who has been given much, much will be demanded. Sa kanya na binigyan ng marami, marami ang hihingin. Sa kanya na binigyan ng mas marami ang hihingin. Siyempre. O ngayon, para huwag nang malito, ano ba, gano'n ba karami yung marami? Sabi, next. Hindi pa. Sabi, para huwag mabigat sa kalooban natin, i-set aside na. Itabi mo na. At huwag mong lalagay sa wallet mo. Kasi kung nakita mo yan, may dumang tako. Nakita mo, dali na, di ba? So, ang isa pa, na pointer, yung God's vision and mission will not lack God's provision. Pakibasa na tayong lahat. God's vision and mission will not lack God's provision. Okay. Agree? Sabi na ano yun? Yung daw gawain ng Panginoon. Basta pangitain o gawain ng Panginoon gusto. Basta vision yun ni God, mission yun ni God, He will also provide for it. Amen? Hindi po pwede na gawain niya, tapos hindi niya popondohan. Eh tayo lang mga magulang di ba? Yung anak natin, gawain natin paaralin, di ba? Pinopondohan natin? Pinopondohan. Gagraduate na eh. Naku, may toga to. Dagdag pa to. Iba pa yung tuition fee sa graduation fee. Toga. Eh sana toga lang. Susot pa sa damit sa loob, di ba? Sapatos pa lahat. Make-up pa. Everything, pinopondohan natin. Eh, ang Diyos kaya. Sabi ng Panginoon, kung kayo na masasamang mga magulang, pag nanghingi, sino sa inyo na pag nanghingi ang kanyang anak ng itlog, bibigyan niya ng ahas? Wala, di ba? Kung kayo, bagamat masasama, ay tumatangkilik sa inyong mga anak, ano pa kaya ang Panginoon na natatangkilik sa mga nagsisusunod sa Kanya? Therefore, kung tayo ang magulang, piniprepare natin mga anak, yung anak natin, bagamat may asawa na yun, piniprepare pa rin natin, di ba nakikihalala pa rin tayo doon? Hindi lalo ng Panginoon kung gawain niya, lalo niyang ipoprovide. Kaya lang, kanina merong great issue, di ba? Ngayon naman may great tragedy. May great commission, may great tragedy din. Ano po ang trahedya? Sa sangka-Kristyanuhan. Ang trahedya ay ito. Christians who behave as owners rather than as stewards. Maraming mga Kristiyano hanggang ngayon, ang kanilang mindset pa rin. Ang mindset, owner, hindi stewards. Which we must be careful. Bakit? Sino po yung ang mindset siya God? God. God. Sino yung nagkaroon ng pag-iisip na ako ay Diyos? Ha? Kibuloy. Bago si Kibuloy. Yung tatay ni Kibuloy, sino yun?
Si Mr. Kibuloy. Hindi. Ibulusin. Sa Biblia po, sino yung kauna-unahan na nag-isip na ako ay dakila rin kagaya ng Diyos? Si Lucifer. Si Lucifer. Di ba si Lucifer, pinakamaningning na tala sa umaga? Ako rin Diyos, sabi niya. Ako rin dapat i-worship. Ayun na. Naging Lucifer na siya nasa talas. Sana yung Lucifer, ang ibig sabihin po nun, maningning. Yung maningning niya, naging kadiliman. Kasi, tinangka niyang maging Diyos. So, kung tayo pala mga Kristiyano, mag-behave na tayo like God, who owns everything, that's dangerous. Because we are not owners, we are only stewards. Sabi sa pag-aaral, Christians use 98% of resources entrusted to them on their preferred lifestyle. And only about 2% for the kingdom causes. Karamihan daw sa mga Kristiyano, 98% ng kanilang pinagtitiwala sa kanila ng Diyos, ginagamit nila para sa sarili nilang lifestyle. 2% lang ang ibinibigay para sa gawain ng Panginoon. Kaya, ang gawain ng Panginoon, laging underfunded. Laging kulang. Laging tinatuloy kasi laging kulang. So, pero, hindi sana ganun. Dahil for sure, pag gawain ng Panginoon, may pondo talaga yan. Ang kailangan lang, bitawan nating mga Kristiyano yung para sa gawain ng Panginoon. Meron sana akong slide rito. Ito yung slide, it is an online real-time survey na anonymous. Pag sinagot nyo naman, hindi naman malalaman kung sino sumagot nun. Now, gusto ko sanang patunayan kung 98% nga ba o 2% lang. Kaya ba yan? Mamaya? Pwede. Sa lahat ng may cellphone, mag-online kayo. I will give the link doon sa SKKGC natin. I-click ninyo, so sagutin nyo yung tanong. Ang tanong, in a month, how much is God entrusting you with? At titignan natin kung 2% lang talaga. oo. Kung makikita natin, kung yung inaabuli pa natin sa church, yung binibigay natin sa joint, aabot ba sa 10%? O hindi ko po hinihingi yung 10%. Ang tinatanong lang po yung how much is God entrusting you. Ngayon, sino yung entrusting? Basta po, kung kayo po ay kumikita na, nagtatrabaho kayo, kumikita kayo, yun. Or, mga bata, wala pa naman trabaho. Pero may pananampalataya ka naman at gusto mong mag-participate. Binigyan ka ni tatay ng baon, 50 pesos, at gusto mong mag-participate. Thank you. Kung ayaw na, kung hindi naman, hindi rin. Pero, sa akin po palagay ko, ang criteria lang, number 1, do you have faith? May pananampalataya ka na ba? Kasi kung wala ka pang pananampalataya, hindi ito hahanapin sa ilang Panginoon. Kung may pananampalataya ka na, hahanapin. At meron bang kinikita ka? Kung wala kang kinikita, hindi rin hahanapin. Pero pag may pananampalataya ka na, may kinikita ka na, hahanapin. Ba't naman hindi kinikita mo walang kita? Ay, dapat sana, sa criteria kanina doon sa first verse na binasa ko, yung 60 years old lang na walang pamilya, walang kumakalinga, yun ang dapat na sinusuportahan. Ibig sabihin, at yung mga bata na wala pang hanap buhay. Ibig sabihin, in between, kung wala ka pang 60 years old, at hindi ka naman bata, you are expected to be producing. Agree? You are expected to produce. Kung hindi tayo nagpo-produce, baka hindi tayo good steward ng time natin. Baka hindi tayo good steward ng talent natin. Because God provides us talent and time and body to be able to be productive. Kung hindi tayo productive, let's review ourselves. Sige po, next. Ito, yun namang stewardship. Point number 3. Ito, stewardship. Kanina yung type, ito yung stewardship. Ayun ang binabudget po, yung stewardship, yung pera na naiiwan sa inyo after tithing.
So meaning yung 90%, yan po ang pamamahalaan para walang magutom sa pamilya. Para kung may magkasakit sa pamilya, mapa-hospital. Para kung may mag-aaral, mapasok sa eskwela. Para whatever, may magpapakasal, makasal. Ano pa? May kailangan bumili ng sapatos, makabili ng sapatos. May kailangan mag-vitamins, makapag-vitamins. Dini po. Yan po ang yung 90%, yun po ang inyong ini-steward. Maraming suggestion tungkol dito. 10% savings, 20% investment, 70% expenses. No? Kasi you also have to look into the future, look into the present. Ganyan ang good steward. Forward, backward, forward now, future, pinag-iisipan. Para magkaroon, di tayo maubusan ng resources. So, next. Ito. Ngayon, dito maraming paglalaban. Sa totoo lang, bagamat po magkaiba yung tithing at saka stewardship, pag hindi tayo naging excellent sa stewardship, madadamay pati tithes. Tama? Tama. Kaya may connecting. So, pero dito pa lang per se, kahit po ialis nyo na yung tithes, yung 90% na lang pag-usapan natin, marami pa rin nahihirapan dito. Ngayon, para maging excellent tayo dito, there are some things that we must reflect on. Number one, needs versus wants. Ano ba yung need talaga? Kasi ngayon karamihan, lahat naging needs na eh. Need ko ng iPhone, ano ba yung model? Hindi ko alam. 15. iPhone 15. Eh, pwede naman yung Realme na lang. Real talk. Sabi ni Steve Jobs, yun daw relo na Rolex. Ano lang sinasabi niyang oras kaysa dini sa quartz na ito. Yung alauna ng quartz, tsaka yung alauna ng Rolex, pareho ng alauna. Huwag lang po nasa ibang bansa, ano po. Maiiba yung relo. Eh, oras. Yun namang sapatos, dadalawa naman ang paa mo. Kailangan 20 ang sapatos? 20. Diba? So, dito medyo kaya nahihirapan yung iba kasi maraming want lang. Pero ginawang need. Naalala ko, nung mga kapatid ko yung araw, ay pupunta lang sa kanto, bibili lang po ng soft drinks. Ay naka-Honda Civic pa eh. Eh ako naman, di kumiin. Ako na, nire-nervous naman ako, di ba? Eh magkano gasolina nun? Eh alam, eh din yun nga. Ngayon, kahit Honda, wala. Di ba? Eh kasi masyado naman. Mag-asawa, naka-Honda yung hipag ko. Yung kapatid ko naman, yung kamay ko. Naka-Honda yung isa, naka-Civic naman yung isa. Grabe, magsigat. Ang relo, 85,000. Bakit daw 85,000? Eh kasi naman, pag naman na ito, madali rin mabili. Oo, mayaman ang kaibigan mo. Eh kung ang kaibigan mo naman eh, ano lang, taga-quartz lang. Eh baka kahit ibigay mo yung 85,000 mong relo, hindi man maintindihan yun kung gaano kahalaga yun. Tapos pag naman marunong ang bibili, babarating ka na, kasi second hand eh. So, no point. How much is enough? Tinanong nga rin yung pastor sa atin ko. How much is enough? Sabi, enough lang dapat. Eh, how much ba yun? Ikaw pa rin na magsasabi mo. We should always consider how God wants us to spend the 90%. Is there a better way or purpose to spend this money? And tithing, and if we are a good steward, tithing will not be an issue. Maraming ka-issuean mga Kristiyano dito. Saan ba ibabase? Sa gross pay o sa net pay? Issue pa, no? Eh, ikaw ba saan ba gusto ilang? Isang mo gusto itay, isang mo gusto ibase. Eh, pagdating sa gobyerno, eh, gross eh. Pagdating sa Diyos, sa net na lang. But anyway, God will understand. Basta give it with a faithful heart, with a cheerful giver. Ngayon ito, meron akong kukwento sa inyo tungkol sa 90 versus 90%. Yung tinatalakay natin, 90 sa God.
sa church, 10 sa church, 90 sa atin. Alam niyo po ba, na merong isang Kristiyano na ang commitment niya sa Panginoon, basta Lord ma-provide ang need ng family ko, everything sa church na. At alam mo, ginawa ang nangyari? Siyempre, nagtrabaho pa rin siya, hindi naman siya tamad-tamad, no? Excellently, alam mo nangyari, dumating sa punto ng buhay niya that he only needs 10% of his income. Sapat na para sa kanya. At kaya na niyang bitawan yung 90. Ganon siya binless ng Panginoon. Because he is faithful, he is excellent steward, he is good steward. He only needs 90% of his income to cover all of their needs. And 90%, 10% na lang ang kailangan niya. At yung 90, pwede na niyang ibigay kung sino nangangailangan. At alam niyo, yung asawa niya, I know these people personally, yung asawa niya has visited every island in the world. Pati yung maliliit na, Iskabistan, kung ano-ano, mga pangalan ng mga istan na island dyan, Mauritius Island, every small island in the world, the wife already has visited. Because 10% is huge enough for them to travel the world. At yung 90%, hindi na nila iniinda yun. Mabitawan na nila. Eh tayo naman, baliktad ba? Sana my prayer, our prayer, umabot tayo sa ganun, na 10% lang, cover na. So, isa pa, na alalahanin natin, yung stewardship is a test of character. It will reveal whether we are good or bad, we are faithful or unfaithful. And accordingly, we will be blessed or cursed. The same blessing can turn into curse kung hindi tayo faithful. Kaya, sabi natin kanina, the way to growth. The way to growth is faithful, excellent, good stewardship. So, do you want the way to growth or the way to froth? You know what froth means? Froth, yung sa kape, di ba may froth? Bula. Saan ba kayo papunta? Sa pabula? Bubbles? Or the other meaning of this is unuseful, unsubstantial idea, action, yung mga walang kwenta. Yung ibig sabihin ng fraud. So, do you want the way to growth? Be a faithful, excellent steward. Meron pa ba? Ayan. Yung blessing, pag daw blessing, how do we identify? Yung prosperity that resulted to righteousness and obedience to God is often intended for a greater purpose. Pag binibless tayo, huwag natin iisipin na, akin to, akin. Hindi. Pag binibless tayo ng Panginoon, meron pa siyang gustong igawin mo. Katulad ni Abraham, who was blessed to be a blessing. Pero, kung yun namang prosperity mo ay nagiging dahilan para maging sakim ka, para maging maliit ang pananaw mo, magiging katulad tayo dun sa isang tinuro sa atin ni Pastor, I think this is February, sabi dun sa lalaking yumaman, gigibayin ko ang aking kamalig, magpapagawa pa ako ng mas malaki. Kasi ang dami kong inani. At iinom ako, kakain, matutulog at pasisihin ko ang aking sarili. Ang sagot ng Panginoon, good and faithful servant. Yung ba? Hindi. Ang sagot ng Panginoon, foolish, hangal. Ngayong gabi, kukuhanin sa iyo ang iyong kaluluwa. Ang iyong mga ari-arian, mapapasa kanino kaya? So, di ba? Yung blessing na sana, biglang maging curse pa. So, ang prayer natin, ang ating aspiration,
May God find us faithful. May we be good stewards. At kung tayo man ay nagkamali, nagkakasala, ang promise naman ng Panginoon, ang invitation niya sa atin, confess. And God is faithful to forgive and wash us from all our sins and all our iniquity. And therefore, makapagbago tayong pag-iisip, makapagbago ng gawa, makapagbago ng kilos at ng ating conviction. Hanggang dito mga kapatid, I hope na tayo po ay naunawaan po natin ang mensahe ng paksa. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Pastor. Tama naman yung kapagat ko, no? Naku po, ika po. Madalas ako natatanong pag iniintroduce akong pastor, doon ba sa church niyo may ika po? Hindi minsan. Palagi yun ang tinatanong sa akin. Wala may concern tungkol sa pag-iika po. Well, maganda yung presentation ni Amo. Marami ka natutunan. So, usay. Ha? Hindi tayo ng aso mo. Ulo mo. Pati stewardship ng dumi. Ha? Ha? Sige. Dalawang na lang mangyayari. So, isang song, and then with group, baka dalawa lang, and then konting sharing from what you've learned or take home ninyo, tapos prayer, and then meron. Sige, tawagin ko ulit yung ating, tayo, alam ko. Gusto niyo lang, tumayo.